Matindi talaga tama nitong mga DDS, ano? Nagpapaka-relevant. Akala mo alam na alam ang mga sinasabi pagdating sa mga issue. Ito nga po, no, yung mainit talagang pinag-uusapan ngayon yung ginawang pag-capture o pag-kidnap o pagkuha ng US dito kay Nicolas Maduro ng Venezuela. Yan ay talagang maraming nabigla at nagulat dyan ng mga leader sa iba't ibang bansa sa ginawa ng US na yan. Ang sinasabi ng US, dahil si Maduro nga daw ay may mga kaso sa United States, may indictment po siya, no, tungkol sa drugs. Sinasabi, si Maduro ay leader ng drug cartel na nagsusupply ng drugs, nagbabagsak ng drugs sa United States at kahit yung pagbebenta ng armas. So, kaya nilusob po, sabi nating nilusob ng Amerika ang Venezuela at dinala, hinuli si Maduro papuntang US. Abduction, sabi nga, no? Or pwede ba nating tawagin yung extraordinary rendition, no? Mga legal term yan. Ngayon, ang nakakatawa, nakakatawa po dito mga kabunyog, mga kababayan. Maraming mga DDS kasi feeling relatable. Alam niyo po, wala namang masamang magbigay ng opinion sa bawat issue. Yan naman ay karapatan ng bawat Pilipino. Ang issue man ay lokal or national o international issue, okay lang yon. Kaya lang, minsan ako yung natatawa na lamang. Ako yung natatawa na lamang sa mga sinasabi ng mga DDS. Dahil pilit nilang ikinakabit itong issue na to sa kanilang tatay digong. Una pong mababasa sa mga comment section, ang sabi, "Oy, Amerika, US, susunod sa tawag dito, isunod nyo na si Bangag." Si Bangag po, yan po ang tawag nila kay BBM. Saan na si Bangag din, hulihin nyo na rin. Kagaya ni Maduro. Kasi nga, kung daw si Maduro ay involved sa drug trade o droga, dito daw sa Pilipinas ay si Bangag daw ay kailangan din hulihin ng US. Hindi natin alam kung itong mga DDS na to ay nagpapatawa lang o seryoso sila sa kanilang komento. Pero ang sigurado po dito, hindi po nila alam ang kanilang sinasabi. Hindi nila alam. In fact, sinasabi pa rin nila yung iba, para din daw yung nangyari. Kinidnap daw si Maduro, yun din daw tatay nila kinidnap. So, hinahambing nila, no? Talagang idinidikit nila yung issue kay Duterte. So anyway, sagutin po natin yan, ano? Although dapat hindi na to sinasagot, pero magandang malaman din natin na yung sinasabi ng mga DDS na isusunod na si BBM, kung seryoso man sila dyan, yan po'y nasabi lamang ng mga taong masakit man itong sasabihin ko, bobo, yung mga bobo, na wala namang kamalayan, o kamulatan, o kahit konting kaalaman, sa international law. Tayo naman po, hindi naman tayo abogado, o hindi tayo nagpapanggap na eksperto sa international law o international diplomacy. Pero kahit naman papaano po, nakakaintindi at nakakaunawa tayo ng basic. Di ba, Ma'am Lynn Javier sa Diwa nanonood sa atin? Salamat, Ma'am Lynn Javier sa Diwa. Sino yung mga nanonood sa atin dyan, ano? Comment lang po kayo, no? Ba't di ko makita yung ibang comment? So, yon. So, ngayon, sabi ng mga DDS, isusunod, dapat daw gawin ng US, isunod na lang si PBBM. Una po, at the heart of the issue, is yung sinasabi nga po ng iba't ibang leader ng bansa na kumukondina sa US, na sinasabi, ano ang karapatan ng US na panghimasukan ang Venezuela? Kung may atraso si Maduro sa US, o ang bansang Venezuela sa US, ano man yan, meron namang proseso at mekanismo sa international law, gagamitin ng international law yung mga proseso, mechanism, para mapanagot
yung dapat mapanagot. Accountability. Halimbawa, kung may atraso mismo ang Venezuela sa US, alam ko pwede yan sa ihabla sa International Court of Justice, sa mga international tribunal. Maraming paraan, o kaya naman magkaroon ng eleksyon sa Venezuela pagka hindi na wala na sa pwesto si Maduro, mag-request sila ng extradition request sa gobyerno. Yung mga ganon, may mga legal avenue na mga susundin mo ang batas para kung ano man yung reklamo o papanagutin mo ay magagawa. Pero hindi nga po ganon ang ginawa ng US. Dinaan niya sa kanyang puwersa na ito ay labag na labag sa international norms, sa international law. Labag na labag po ito sa norms of international diplomacy. Naisipin mo, yung presidente ng isang bansa ay aarestuhin mo at dadalhin mo sa bansa mo. Diba talagang lantaran po itong paglabag, talagang nagre-react po yung iba't ibang mga leader ng iba't ibang mga bansa. So, yun po yung issue diyan. Kung sinasabi naman na itong US ay talagang gusto nila ng regime change sa Venezuela, ibig sabihin mapalitan na yung leader diyan. Ang pinaka maayos pong paraan diyan ay hayaan ng tao sa Venezuela o kung anumang bansa na magdesisyon para sa kanilang sarili. May mga mamamayan yan eh. Yan po yung tinatawag nating right to self-determination. Right to self-determination. Yun po yun, o mga DDS. Ang bawat bansa, ang mga mamamayan ng bawat bansa, meron silang karapatan, kapangyarihan na pag sa sarili nila, sila ang magdedesisyon sa sarili nilang kapalaran kung anong gusto nila sa bansa nila. Yun ang masusunod. Hindi pwedeng manghimasok yung dayuhan sa ibang bansa. May soberanya sila. Meron silang right to self-determination. Napaka-basic nun eh. Hindi naman kailangan napaka-technical o napaka-legal. Kagaya din sa Pilipinas, anuman ang desisyon ng mga Pilipino, hindi dapat pinakikialaman ng Amerika o ng China o kung sino pa man. Kaya nga yung sinasabi halimbawa, sabi nga natin, halimbawa na natin yung tatay ng mga DDS, kahit napakawalang ya, di ba? Banji Ibanez nanonood. Si Johnny Gading. Napakawalang ya ni Duterte, mamamatay tao, bastos, magnanakaw, kurakot. Ang tatay ng mga DDS, di ba? Na ngayon ay nakakulong na. O nung panahon ni Duterte, pwede ba na yung Amerika ay kikidnapin si Duterte dahil gusto lang nila? Hindi nga ganun yun eh, di ba? Kahit anong reklamo natin kay Duterte, demonyo man yan, o Judas yan, yan ang binoto ng tao eh. Di intayin mong mawala sa pwesto at palitan mo sa pamamagitan ng eleksyon. Yun po yung sinasabi natin. Pilipino rin, mamamayang Pilipino ang magdedesisyon sa Pilipinas. Hindi yan pwedeng pakialaman ng China, ng Japan o ng US o kung sino. Napakaliwanag naman nun eh. Di ba mga DDS? Ang tawag doon sovereignty. Ang tawag doon right to self-determination. Basic yun eh. Pero mga DDS kasi, yung comment nila na sana din si Marcos daw, si BBM daw ay kidnapin na din daw ng US kagaya ni Maduro. Hindi nyo alam ang sinasabi nyo. O di ba? Samantalang yung tatay nyo nga, hindi naman yan kinidnap kasi dumaan nga yan sa proseso ng international law through International Criminal Court. Di ba? Na mayroong isang international agreement. Di ba? Ito hindi eh. Direct si US, dinirekta si Maduro. Walang international court, walang international law. Basta alam ng US, may kaso sa kanila, dinukot nila. Si Duterte hindi naman dinukot eh. May warrant of arrest, may international criminal court, isang korte, at merong international agreement, yung Rome Statute. So, kumpleto yon. Magkaiba yung kaso ni Maduro at ni Duterte. Ngayon, kung sasabihin ng mga DDS, dukutin na rin si Marcos, yan po yung sabihin natin kahit opinion yan, ay opinion yan ng mga bobo. Pasensya na kayo mga DDS. So, alam naman naming bobo kayo, pero ako naman po, ang nais ko lang, sana hindi kumalat yung ganyang kabobohan.
hindi kumalat yung ganyang kabobohan na mga DDS na sa mundo, ang mga bansa ay may tinatawag na soberanya at karapatan para sa pagpapasya sa kanilang sariling kapalaran. Ha? Sa mundo ganon, DDS. Hindi pwede yung gusto nyo na dahil galit kayo kay Marcos, galit kayo kay bangag, sabi nyo bangag, ay dukutin na lang din ng Amerikano. Ha? Hindi yung pwede eh. Ha? Ang mga nag-iisip na mga ganyan, yan yung bangag. Yan, kayo ang bangag, di ba? Pag ganyan ang mga iniisip nyo. Ha? Masahol pa kayo sa tambay sa kanto. Di ba? Ang problema, minsan dami nyo eh. Pinupuno nyo ng comment section. Ha? Wala man lang kayong, anong tawag dito sa ganun, yung kahit konting, tawag dito, kahihiyan o sentido komon. Di ba? Na para bang yung presidente ng isang bansa, o example nyo na nga, si PBBM, ay pwede lang dukutin ng Amerika. Yan ang sinasabi nyo eh. Dapat si BBM dukutin na rin ng Amerika. Matindi talaga kayo mga DDS, ano? Eh, okay lang naman kung, halimbawa, tutol kayo o pabor kayo. Opinion nyo yun eh, di ba? Opinion nyo yun. Pero sabi ko nga, karapatan nyo yan, hindi ko kinokontra yung karapatan nyo sa paghahayag ng opinion. Ang sinasabi ko lang, yung kabubuhan ng inyong opinion, kailangang itama yan eh. Para hindi makahawa. Di ba, Ma'am Ina de la Cruz? Ha? Kung sinasabi nyo na dapat ay dudukutin din si Marcos, di ba? Hindi na kayo naniniwala niyan sa ating soberanya. Ha? Pagka ganon, hindi na rin kayo naniniwala na ang Pilipinas ay isang malayang bansa. Kung papayag kayo na ang isang leader ng ating bansa ay dudukutin. Ha? Pabor ka man sa leader na yan o hindi. Ang pinag-uusapan dito, ang dayuhan ay hindi dapat nanghihimasok sa isang bansa. Pwede siyang makipagkaibigan, makipagkalakalan, makipagkasundo, may mga kasunduan. Pwede yon, hindi naman yung tinatawag na panghihimasok. Yung pagkakaroon ng relasyon sa isang bansa. In fact, dapat nga ang mga bansa may mabuting relasyon sa bawat isa. Payapa, mabuting relasyon. May tinatawag na Committee of Nation. O, ano yung committee? C-O-M-I-T-Y. Ibig sabihin ay paggagalang sa isa't isa, no? Pagrerespeto sa bawat isa. Sa mga batas, kultura ng bawat bansa, nagrerespetuhan. Yun yung maganda. O, yung iniisip nyo DDS, mga DDS na pwedeng kidnapin ng isang leader kasi gusto nyo, hindi yung pwede. Hindi yun pwede. Yung Tatay Digong nyo, again, hindi naman kinidnap yan. Yan ay dumaan sa proseso ng international law sa pamamagitan ng isang international agreement na Rome Statute na pinirmahan ngayon ng 126 na bansa. At merong international tribunal, yung International Criminal Court, may hukuman. So magkaiba. Si Duterte ay inaresto, dumaan sa proseso ng batas ng international law. Si Maduro ay dinukot, inaresto, walang proseso ng international law. Basta pumasok yung Amerika sa Venezuela. Yun yung pagkakaiba. Di ba? Kaya sinasabi nyo dudukutin si Marcos, simple lang yun eh. Gusto nyo talaga maaresto si Marcos? O, di magsampa kayo ng kaso sa ICC. Di ba? Kung sa tingin nyo may kaso si Marcos na crime against humanity, gaya ng Tatay Digong nyo, di magsampa kayo. O kaya lang, ano na may kakaso nyo kay PBBM na crime against humanity? Tingin ko naman po, wala. Kung sa tingin nyo naman, korupsyon, o di intayin yung bumaba si Marcos sa kanyang pwesto, kasuhan nyo. Kung may ebidensya, di ba? O kaya naman, habang presidente siya, impeach nyo, mag-file kayo ng impeachment, karapatan nyo yan. Yan yung sinasabing dadaan sa proseso. Ebidensya, may tamang proseso, may batas na sinusunod. O, di ba? Ebidensya, may proseso, may batas na sinusunod. Yon ang tama. Pero yung kabobohan na sasabihin mong, dukutin na lang si Marcos, dukutin, kidnapin na lang, itong si PBBM ng Amerika, gaya ng ginawa kay Maduro, isang malaking kabobohan yan. O, di ba, Ma'am Ina de la Cruz? O, sabi ni Ma'am Ina, magtataka ka kung tumino ang utak ng mga DD-shits. Ako naman, hindi na ako
ganong umaasa, Ma'am Ina, pero sa atin lang, yung mga nakakabasa na inosente, baka mahawa, di ba? Kaya tayo, nagsisikap tayong itama yung mga kamalian nila, no? Ayaw ko man silang sabihang bobo. Kailangan natin sabihing bobo, hindi para manlait ng tao, kundi para hindi makahawa, di ba? Kasi virus yung kabubuhan eh. Pag hindi mo yung kinall out, una, nawiwili sila, akala nila tama yung sinasabi nila. Pangalawa, nakakahawa, nababasa ng iba. Baka isipin ng iba, tama ang sinasabi. Isipin nyo pong implication na ang isang leader ng bansa ay pwede na lang arestuin. Much more ang isang mamamayan kahit hindi leader. O ikaw ba, isa kang Pilipino, pwede ka na lang bandukutin ng dayuhan dyan? O wag na lang US, ilagay nyo sa China. O kayo mga DDS, gusto nyo dukutin kayo ng China? Daling kayo sa China, di ba? Gawin kayong betchin. Ha? Gusto nyo gawin kayong betchin sa China? Di ba kung anong gagawin sa inyo? Payag ba kayo niyan? Whether it's US or Japan. Di ba? Or hindi pala Japan, US or China. Nalito na ako tuloy. Kung sino mang dayuhan yan, o Russia, o nawalang yang mga bansa, o pwede ba na papayag kayo, dudukutin na lang kayo? Pwede ba yung ganun? Hindi eh. Kahit yung kay Kibuloy, na idol nyo, si Kibuloy, o anong ginawa? Wanted sa US, hindi naman agad na padala sa Amerika. Kasi dadaan pa sa mga extradition treaty yan. May mga proseso. Kahit may atraso si Kibuloy sa Amerika, may proseso. Kaya siya nasa Pilipinas pa lang, hindi pa nadadala sa Amerika. Kahit wanted siya doon. Kasi nga, hindi pwedeng basta-basta yung isang tao ay kikidnapin mo, aarestuin mo, lalo dayuhan. Lalo na't dayuhan pa, di ba? Hindi talaga pwede yun eh. Lalo na kung leader pa, presidente. Yan nga yung nangyari kay Maduro. Hindi naman natin ginagawang technical o napaka-legal ng usapan. Napakadali namang intindihin. Ano namang karapatan talaga ng Amerika namang aresto ng presidente ng isang bansa? Kung may reklamo sila kay Maduro, sa Venezuela, sa gobyerno, maraming ang legal na paraan para i-address yung problema. Pwedeng magkaroon ng mga meeting, ireklamo sa mga ahensya ng United Nations, sa Security Council, sa International Court of Justice, kung ang mag-uusap ay estado sa estado, o the International Court of Justice. Kung naman international criminal si Maduro, sa tingin nila may mga human rights violation, may ICC. Ang problema, hindi naman member ang Amerika ng ICC. Ewan ko ang Venezuela kung member ng ICC. Pero may mga legal avenue, may mga paraang legal kung paano sinusolusyonan ang mga yung mga problema na ganyan, di ba? Hindi sa pamamagitan nung dudukutin mo, bobombahin mo yung bansa na yun. Ang ginawa ng Amerika, pananakop yun. Kasi sinabi nga ni Trump, hindi lang si Maduro. Kasi si Maduro ay nasa New York na nakakulong na doon. Hawak na nila. Ang sabi ni Trump, ay sila muna ang magpapatakbo ng bansang Venezuela. Sila we will run Valenzuela tuloy. Naawa tuloy ako sa DDS, ano? Hindi Valenzuela ha, Venezuela, no? May mga nababasa kasi akong post. Natatakot na sa Valenzuela. Baka daw madamay ang Malabon at Nabotas, no? So hindi po Valenzuela, Venezuela. 'Yun, patatakbuhin na ng US. Ano pa? At papasukin na rin ng mga US oil company, yung mga kumpanyang mga oil company ng US, yung oil industry ng Venezuela na pinakamayamang resources po ng langis sa buong mundo, yung oil reserve po ng Venezuela, yan ang pinakamarami sa buong mundo. Mas marami pa ang oil reserve ng Venezuela kaysa sa Saudi. Kaya yun talaga yung naglalaway yung mga kapitalista dyan sa US na mahawakan ng oil industry ng Venezuela. At sinabi naman ni Trump yun na papasukin ng mga US oil company yung oil industry ng Venezuela. At patatakbuhin nga nila itong Venezuela. Ang tindi niyan. So walang karapatan ng Amerika na patakbuhin ng isang bansa, di ba? Ano namang karapatan ng US dyan? Inaresto na nila yung leader, tapos ngayon sila magpapatakbo, tapos pati yung oil industry na talagang I think 80 or 90% ng kinikita ng Venezuela galing sa oil. Papakialaman po ng Amerika, ng mga negosyante doon, di ba? So yun po yun, mga kabunyog, mga kababayan. Di ba mga DDS, basic yun basic sa international law. Basic yon sa international diplomacy. Ha?
Hindi kailangan mag-aral ng abogasya o maging international lawyer kagaya ni Rockwell para maintindihan nyo ang napakasimpleng konsepto, di ba mga DDS? Kaya kung sasabihin yung gusto nyo ipadukot si Marcos, si BBM sa Amerika, ang payo ko sa mga DDS ay ipadukot nyo muna yung utak nyo. Baka abo yung laman ng ulo nyo, di ba? Ipadukot nyo yung laman ng ulo nyo, baka abo. Di ba? Hindi gano'n na mga DDS, hindi banat ng banat. Kasi, kakahiya, tsaka ang pangit no? Isipin nyo rin yung comment nyo. Di ba? Daisy Chumasera, good PM po, Kabunyog Kulek, Soliman. Happy New Year 2026, good luck and God bless po. Salamat, Kabunyog, Daisy Chumasera. Rolando, good evening po. Ano masasabi nyo? Roger Talavera, si Ma'am Gracia Carisma nanonood sa atin, Ma'am Marlene, At condolence po, pakikiramay sa kay Bunyog David, yung ang kanyang namayapang yung kanyang asawa ay namayapa, yan. At happy birthday Kabunyog Leo Milyare ng Davao City. Kabunyog Leo, happy birthday. Belated happy birthday din kay Kabunyog Buji Watko ng Nueva Ecija, ha? Criselda Boses Burata, gandang gabi po Sir Kulex. Owen Garcia watching from Memphis. Di ba? Kayo ano bang narinig niyo diyan sa Amerika, ha? Kabunyog Owen syempre sa Amerika naman halo-halo ang reaksyon, syempre may pro-Trump, may anti-Trump. Ganon din naman sa Pilipinas, maraming pabor sa ginawa ni Trump. Kasi nga daw drug lord tong si Maduro, di ba? At abusado, maraming human rights violation, pero madami din kontra, di ba? Ako sinasabi ko lang naman, kahit anong sama pa niyan, may paraan ng accountability. Laging daanin sa rule of law, daanin sa batas, para hindi magulo ang mundo. Kasi kung pwede pala yung ginawa ng Amerika na nilusob lang niya yung Venezuela, ano pa ngayon ang magiging moral authority ng Amerika para pagsabihin ng Russia, itigil mo yung pagsakop mo dyan sa Ukraine. Ano ang moral authority ngayon ng Amerika para sabihin ng China, oy, itigil mo China ang ginagawa mong pagsakop dyan sa Taiwan at pambubuli mo sa Pilipinas, sa West Philippine Sea. Kung sasabihin ng Russia at China sa US, kami pa pagsasabihan mo, gawain mo yan. Nananakop ka pa ng bansa. In fact, yung ginawa mo kay Maduro, di ba? Pwedeng sabihin niya ng Russia at China sa US. Huwag mo nga kaming pangaralan. Ikaw ang number 1 na magulo, di ba? Wala na, ganun ang ginagawa ng US, ng China, at ng Russia, ginagamit nila yung kanilang puwersa, might. Sabi nila, yung might, yung kapangyarihan, yung kanilang puwersa. Ibig sabihin pa, pag ikaw ang pinakamalakas, ikaw ay malakas, ikaw ang tama, hindi po Hindi sa pagiging malakas ang pagiging tama, kundi ang pagiging tama ay yung pagiging tama talaga, yung sumusunod ka sa international law, sa batas, meron kang respeto sa iyong kapwa bansa. Yun ang tama, di ba? Hindi dahil malakas ka. Pero pagka ganyan na may mga bansang kagaya ng Russia, China at ngayon US ay gumagamit na ng puwersa, hindi po yan maganda sa mundo. Di ba? Ganun po yan mga kabunyog, mga kababayan. Simpleng-simple. Parang si Duterte, palitin niyo yung issue, si Duterte, anong ginamit niya? Pinagpapatay niya yung mga drug lord, di ba? Yung mga drug addict, hindi pala drug lord, mga addict na mga mahirap. Di ba? Hindi niya dinaan sa batas, sa rule of law, basta hinusgahan ng bala. Maraming nadamay na inosente, meron naman addict lang, hindi na nabigyan ng pagkakataong magbago, hindi ginalang ang mga human rights, ang rule of law. Ano nangyari, di ba? Yung po yung sinasabi natin, na pag lagi mong dinadaan sa puwersa, dinadaan sa lakas, at hindi mo dinadaan sa batas, sa rule of law, di ba, ay laging palpak po yan. Di ba, Sir John Kabinbin, gandang gabi, Sir Kulex. Di ba? Di ba mga DDS? Kaya sabi nyo, ipapakidnap. Dapat ikidnapin na rin ng United States si BBM. Yun ang sabi. Yun ang wish ng mga DDS. Kung kidnapin na rin kayo ng China, di ba? Payag ba kayo? Di ba? Si Bato nga ayaw nyong pa-aresto di ba? Tapos gusto nyo si Marcos kikidnapin ng US, igagaya kay Maduro. Si Bato nga ayaw nyong mapa-aresto, di ba?
Di ba? Kayo talaga mga DDS eh, di ba? Pag i-apply sa inyo, nagagalit kayo. Pero mali nga yung sinasabi nyo, di ba? Desperado na ang mga bobo, tanga ng mga didili, sabi ni Kid C. Apopens. O, di ba, Sir Jun Kabinbin, Jocelyn Asain, nanonood, no? O, Rolando, good evening po. O, sabi ni Ma'am Ina de la Cruz ng Japan. Malamig ba dyan sa Japan, Ma'am Ina? Di ba sabi ni Attorney Jimmy Bondok, dapat daw kasuhan ng crime against humanity ang flood control official. Ganyan katatanga mga DDS. O yan, si Jimmy Bondok, abogado yan ha. Pero na-relate niya yung crime against humanity sa flood control. Hindi ba pwedeng plundered graft and corruption lang ha? Bondok, di ba? Pero tama ka naman Ma'am Ina, ganyan katatanga ang mga DDS. Abogado na po yan ha. Si Jimmy Bondok, ewan ko ba't naisip niya, no? Na-relate niya yung crime against humanity sa flood control. Anyway, ano niya yan eh. Utak niya yan eh, no? June Flores, good evening Sir Kules. Correct po lahat ng sinasabi nyo. Belky nanonood, di ba? Kaya itong mga DDS, kasi ang nangyayari nga, bawat issue, iko-connecta nila sa tatay nilang karton. Pinipilit yung issue. Ha? Pinipilit nila kahit hindi naman dapat. Kumbaga sa, ano ba tawag doon? Yung, hindi naman pwede pero pinipilit. Nagkakapalpak-palpak tuloy, di ba? Kagaya nga nito, yung pag-aresto kay Maduro, idinidikit na naman, yung idinidikit sa sitwasyon ng tatay nila, na karton. Wala namang ano eh. Wala namang pagkakatulad eh. Magkalayo, yung kaso ni Duterte sa ICC na isang korte, na may international law, na may international agreement, dito sa ginawa kay Maduro, na wala namang, man lang pasabi, di ba? Basta inaresto, lihim nga eh. Lihim nga yung pag-aresto kay Maduro, di ba? Oh, di ba mga DDS? Maricel Basco nag-send ng 10 stars. Salamat ha. Mga nag-send ng stars. Tagasang Kabunyog Maricel Basco ha. Salamat ha yung mga nag-send ng star. Gavin Willie, nanonood sa atin, anong masasabi nyo? Sabi ito, walang pakialam ang US sa Venezuela, sabi ni Roger Talavera, di ba? Alam nyo, may mga nag-comment pa nga, matatawa ka, Valenzuela. Valenzuela. Ewan ko kung DDS yun, ano? O baka naman nagkamali lang, ano? Hindi po Valenzuela, ha? Venezuela, okay? Yan po'y nasa South America, no, na bansa, no? Latin America po yan. Maraming mga bansa ang, nag-react talaga negatively, kagaya ng Chile, yung presidente ng Brazil, yung presidente ng Mexico. I think yung Prime Minister ng Malaysia, si Anwar Ibrahim, nag-react din, hindi sang-ayon sa ginawa ng US, no? So, marami pong mga bansa na nag-react na hindi sila sang-ayon. Si Macron ng France, nag-react na rin, no? Ang EU, ang European Union, ang sabi nila dapat maghinay-hinay. Hindi pwede yung ganyan, no? Pag-aralan. So, basically, ang mga bansa, sinasabi nga, dapat ginagalang ang international law. Ang rule of law. Yun yung nawawala eh. Kaya pag hindi ginagalang ang batas, ang rule of law, ang proseso, nagkakagulo ang lipunan, nagkakagulo ang mundo, nagkakagulo ang bansa. Paulit-ulit na po yan. Yung mga style na siga-siga, pinupwersa ang mga bagay-bagay. Bawa, kagaya si Duterte, ganyan ang style. Ano nangyayari? Lalong nagkakapalpak-palpak. Kasi pinupwersa eh, hindi sumusunod sa batas. Ang batas po ginawa para maging maayos ang tao, ang lipunan, ang bansa, ang mundo. Kaya may mga batas at patakaran. Hindi yan ginawa para lang sa kapritsyo. Hindi. Sundin yan. Mustabo, sabi ni Alan Adriano. Okay naman tayo, no? Alan, Criselda, teka, nabasa ko na pala yun. Daisy Chumasera, nanonood sa atin, ano masabi mo, Ma'am Ina, di ba? Yun lang po, ganun kasimple ang ating lohika dito. So, yung sinasabi ng mga DDS na kidnapin na lang si PBBM ng Amerika, ay po yan, malungkot po yan, malungkot na mukhang ano bang gagawin natin sa kanila? Kaya wala eh, ganun na sila talaga, no? Wala tayong magagawa. Kundi ako, ang habol ko na lang, yung mga pwedeng ma-impluwensya ng mga ganyang kaisipan, paniniwalang mali, ay natin, itama po natin, itama po natin, katotohanan lamang tayo, di ba? Ma'am Medi Poster Losa, kamusta dyan sa Israel, Ma'am Medi, no?
Sana safe kayo dyan sa Israel. Salamat sa 50 stars. Ma'am Maricel Basco. Taga saan po kayo, Ma'am Maricel Basco? Anong bang bansa nyo o lugar ninyo? Salamat sa 50 stars. Sa at yung isang nag-send ng 100 stars. Sino ba yun? Hindi ko man lang napasalamatan. Ano? Wala na tumaas na yung comment section no? Felix Alar, Muhammad Yuso nanonood, Boyet Paelmo Sanchez, si Ma'am Jasmine Celso. But Dides wants China to take over Philippines. That's the truth. Marivic Garcia Mercado, salamat at na-tiyempo ang collab nyo, sir. I'm your follower po. Salamat Kabunyog Maricel Garcia Mercado. Sisikapin ko gabi-gabi. Mga itong oras magla-live na ako, no? Ayun, may nag-send ng 100 stars. Ay, si ano rin yata? Si Ma'am Maricel Basco din. Salamat Ma'am Maricel Basco, Lea Lopez, teka. Rostum Roque, nanonood ng Talavera. Johnny Gading, salamat. Si Banji, salamat sa inyong panonood. Naku, nawawala yun. Felix Alar. Johnny Pizarro ng Butuan City, no? Salamat sa mga stars. Sa Belkin. Yun. Si Pupi Kopi nanonood. Follower natin. Mamedi ng Israel, no? Tuloy ang laban, Sir Jun Kabinbin, tuloy-tuloy ang pag-organize natin dyan sa Batangas. Kayo nila Crisanta Samera. So hanggang dito na lang ang ating vlog, mga kabunyog, mga kabayan. Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. At i-share natin itong ating vlog para lumakas tayo. No? Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.